Tungkol po sa spiritual needs and temporal needs. Ang ating spiritual needs, kailangan natin eternal security, health of soul, strength, progress, love, faith, joy. Temporal needs or wants, financial security, health of body, relationships, career, and happiness. Yan po ano. So, atin pong talakayin po. May mga verses din po akong ibinahagi, no? Ito pong una-una po, binigyan po tayo ng assurance, security, tungkol po sa eternal life according dito sa John chapter 3, verse 15 and 16. Ang sabi dito, that whosoever believeth in him should not perish but have eternal life. Diba? Upang ang sinumang sumampalataya sa akin ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan po. In English is, in Tagalog, sumampalataya sa akin. Jesus po, no? Kung sumampalataya po tayo kay Jesus ay may security, eternal life po tayo. Verse 16, for God so loved the world that he gave his beloved Son, that whosoever believeth in him should not perish but have eternal life. Sapagkat ganito ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan po ang security, eternal life po natin. Tayo sa mundong ito, ang tanong ko po kung alin po ang unahin natin, security ng eternal life or dito po sa sanlibutan na temporary lang? Saan po ang uunahin natin? Lalo na po ngayon 'no, as a Christian, itong araw na ito, Sunday ang tinuturing nating worship day. Pero we can worship God every day, every hour, kahit sa sarili lang po natin. We already can worship God in our ways 'no, in different ways, from our heart mga kaibigan. Hindi natin hintayin pang Sunday para mag-worship sa Kanya. John 3 chapter 1 verse 2. Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even thy soul prospereth. So, hindi lang yung ating katawan 'no, na ating dapat asikasuhin, yung pangangailangan natin sa ating pisikal, kailangan din po natin sa ating kaluluwa mga kaibigan. Dahil sinabi dito beloved, I wish above all things that thou mayest prosper, be in health, even as thy soul prospereth.
kahit sa ating kaluluwa mga kaibigan, ay magkaroon din ng good soul 'no, good, mag-prosper ang ating kaluluwa. Kaya nga mga kaibigan, 'yan chapter 6 ng Matthew, verse 33 na sinabi, "But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Imagine mga kaibigan ano, kung totoo lang po talaga yung faith natin kay Lord. Minsan kasi 'pag magkaroon tayo ng mga problema na parang nawawala yung faith ano, na napo-focus ang mind sa problema imbis na trust in God kung ano man yung mga problema natin. Dahil sinabi sa Philippians chapter 4 verse 19, "But my God shall supply your need according to His riches in glory by Christ Jesus." God will supply mga kaibigan, alam niya, eh. Yung gusto lang talaga ng Diyos sa atin ay unahin natin siya, seek the kingdom first 'no, unahin natin siya. And then ibibigay niya mga kaibigan ang pangangailangan natin. Kung meron man tayong mga problema o bumabagabag sa ating sarili, huwag po tayong mag-focus doon na anong dapat gawin. Instead, atin pong i-lift up sa Panginoon, atin pong isangguni sa Kanya. Hingi pa po tayo ng tulong dahil siya po ang magso-solve. Wag lang po yung sa ating sariling karunungan. 'Di ba sinabi nga sa Panginoon na don't lean on your own understanding. Mababasa natin diyan sa, Proverbs chapter 3 verse 5 and 6. "Do not lean on your own understanding, but trust in God." Kaya mga kaibigan, basahin natin itong buong some verses ng Matthew. Matthew chapter 6 verse 19 to 21. Tungkol po sa kayamanan. Dahil may kayamanan po sa langit, may kayamanan din po dito sa lupa 'no. Itong kayamanan natin sa lupa, ito ang mga yung mga nakikita natin, binibili natin, iniipon natin. Yun po yung mga kayamanan na temporary lang po, hindi po natin madadala sa langit. Kaya kailangan din po natin ang kayamanan na pangkalangitan. Ano ba yun? At talakayin natin mga kaibigan. Itong kayamanan ng pangkalangitan, wala po talagang taong makapagbigay nito kundi ang Diyos lang. Kaya amazing si Lord. Hindi niyo po ba naisip-isip mga kaibigan na bakit itong makasalanang tao ay biglang nagsasalita sa salita ng Diyos? Kung wala talagang Diyos, hindi niya puwedeng masabi ito, mga ganitong bagay. Halimbawa na lang itong si Paul 'no, isang persecutor. Si Jesus pa mismo ang hinahunting niya, pero bakit bumaliktad? Siya na mismo ang nagsasalita sa salita tungkol po kay Jesus Christ. 'Di ba napakapangyarihan ng ating Diyos? Kung hindi po kayo naniniwala na may Diyos o naniniwala po kayo, ngunit hindi niyo po, um, wino-work yung paniwala niyo po tungkol sa Diyos. Dahil kung
ginagawa ninyo po, isa po kayo na patotoo, gagalak po kayong isasalita siya. Sinabi po dito sa Matthew chapter 6 verse 19, huwag kayong mag-ipon ng kayamanan para sa inyong sarili dito sa mundo, dahil dito ay may mga insekto at kalawang nasisira sa inyong kayamanan, at may mga magnanakaw na kukuha nito. Sa halip, verse 20, sa halip, mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit, kung saan walang insekto at kalawang na naninira at walang nakakapasok na magnanakaw. Verse 21, sapagkat kung saan ang inyong kayamanan ay doon din ang inyong puso. O di ba mga kaibigan, klaro no? Sa dami ng kayamanan natin dito sa mundong ito na hindi pwedeng madala sa langit, may iba na nagwo-worried, 'di ba, tinatago pa na hindi makita ng ibang tao, baka manakaw. Meron nga ako, naalala ko nga pala, may nakita ako dito naka-post sa Facebook na meron siyang itinagong pera sa alkansya po ng lata. Doon niya pinapasok yung pera niya 'no, papel, for tigwa ₱100. Hindi, mayroon pa nga, 1,000. 1,000 ata yun, ang dami mga kaibigan, umabot ng milyon. Ngunit kinalawang po yung iba na nasira dahil sa sobrang kalawang, napunit, nag-iba yung kulay. Kaya almost kalahati lang po yung napapakinabangan doon. Imagine, minsan 'no, kahit sa buhay ko natin 'no, sa buhay ko na lagi tayong nag-iimpok sa yung bang para lang dito sa mundong ito na may pinaglalaanan tayo. Halimbawa, mag-ipon para, um, kagaya ko mag-iipon ako ng pera dahil uuwi ako sa Pilipinas, or mag-iipon ako dahil may bibilhin akong ganito. Tapos nabasa ko ang ganito, nakita ko yung alkansya na yun, naalala ko itong sinabi dito sa Matthew chapter 6 verse 19 to 21 na huwag mag-ipon ng kayamanan. Dahil totoo nga naman ano, hindi natin alam talaga. Si Lord lang talaga ang nakakaalam sa lahat. Nakaka-guilty tuloy ano, nag-iipon ng pera para sa ano na, kung may tiwala lang tayo sa kanya, dapat sa kanya na lang natin ipagkatiwala na siya ang mag-provide sa lahat, 'di ba? 'Di ba according dito sa Philippians chapter 4 verse 19 na, "But my God shall supply your need according to His riches and in glory by Jesus Christ." Dapat iyan na lang ano natin na si Lord naman ang mag-provide. I should not to worry 'no? Kaya nakaka-amaze talaga. Totoong may sinabi din sa ano, nababasa ko rin sa kawikaan na mag-iipon, mag-work. Ngunit minsan kasi 'no, sa pag-iipon na yun na nakakalimutan na natin ang pag-seek it first the kingdom of God. Dapat uunahin talaga natin ang Panginoon din sa lahat po. Magwo-work tayo, mag-iipon tayo, si Lord pa rin ang mag-ano noon, mag-provide, ibe-bless o kaniyang i-protect 'no, ang ating mga ginagawa. Sa pangunawa ko po. Kasi hindi naman tayo tutunganga lang din para magkaroon tayo ng gusto natin, 'di ba? We have to work also. Pero kailangan pa rin natin ng Diyos talaga na siya ang all in all, na sa kanya pa rin. Kahit na sa lakas natin dahil tayo ang nagtrabaho 'no,
nagkaroon tayo ng suweldo dahil tayo ang nag-work, pero mga kaibigan, sa hindi lang sa pangunawa but based on my experience talaga, masasabi ko na si Lord pa rin talaga ang nagpo-provide, siya pa rin. Sino ang nagbigay ng lakas? Si Lord. Sa lakas pa lang kung meron po tayong grateful talaga sa kanya, yung thankful from our heart, si Lord pa rin, eh, ang lakas natin kaya natin nagawa ang trabaho natin. Kahit na tayo ay isang trabahador, ang lakas na nagbigay ang Diyos pa rin mga kaibigan. Dahil kung wala, puro mga makakaranas ng pagod, madaling mapagod. Yung stamina ba kumbaga ang energy ay madaling ma mawala kaya napapagod. Pero kung may Diyos po tayo sa buhay natin, kahit gaano pa kahaba ng ating pinagtrabahuan, may overtime pa diyan, parang wala lang. Kaya nakaka-amaze talaga ang Panginoong Diyos.